Si Tita Agnes po itong muli. Welcome to Alam Niyo Ba Serye 31. Ito po ay isang malaking bagay, mahalagang bagay po na dapat po nating iwasan, mga kababayan ko, na meron ng lamia at magagawa po at pupunta kayo po sa border para po sa flagpole. Meron tayong kababayan pinauwi. Okay? Importante, napaka-importante nga po ito. Diba ang sabi ko sa inyo doon sa aking previous na vlog, ay kailangan po ninyong maging maingat sa inyong mga dokumento, maging maingat sa mga daladalang po ninyo papunta po doon sa border para po kayong kumuha ng work permit. Ito po ang nangyari sa ating isang kababayan. Nagpunta siya, dala niya ang lamia, walang problema. Ang employer, walang problema. Ang contract, ang kanyang offer of employment, lahat maayos. Ang kanyang passport maayos. Pero may nakita pong pera ang isang immigration officer doon. Ang perang daladala niya ay worth $4,000 po. Nasa bag niya yon. Ngayon, tinanong sa kanya, maganda naman ang pagkakatanong sa kanya at very respectful naman po ang ating mga officers doon. Pero ang kanyang sagot ang hindi maganda. Ang tanong sa kanya, oh, how did you get this money? Why do you have this money in your bag? Is this your allowance for your stay here as a tourist? Ang sagot niya, yun ay bayad sa kanya dahil siya ay binabayaran under the table noong isang kaibigan ng kanyang kaibigan dahil siya ay nagka-cash job. Laging tatandaan po ninyo, lagi po ninyong tatandaan, sinasabi ko po sa inyo, hindi po pwedeng magtrabaho ang tourist visa holder dito. Kung yan ay under the table, so be it. Pero dapat walang trace. At bakit nyo sasabihin sa immigration officer na kayo ay nagtatrabaho under the table at yun ang sinuweldo ninyo? So, hindi po natatakan ang kanyang passport, hindi siya nabigyan ng kanyang working visa. Ang ibinigay sa kanya ay pauwi sa Pilipinas at hindi na siya pwedeng bumalik dito. Nagkaroon pa siya ng record dahil sa isang pagkakamali na dapat hindi po ninyo dapat gagawin. Okay, mga kababayan, alam ko, honesty is still the best policy, pero depende yan po sa sitwasyon na ating kinakaharap. Ang nawala, ang kanyang future, hindi na siya makakabalik dito. Blacklisted na siya, at I don't know hanggang kailan. Pero ang pagkakataon, yun po ang sinasabi kong isang hakbang na lang, andyan na ang pangarap mo, dahil sa isang maling sagot, nawala lahat iyon. Kasalanan ba yon ng ating kababayan? Hindi po niya yung kasalanan. Nagkataon lang siguro, dinervyos siya, pero yung mga ganong pagkakataon, dapat po ngayon, alam nyo na, please lang po, ang hahawak po ng buhay ninyo ay hindi po yung employer, hindi po yung immigration officers, kayo po. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag pumunta po kayo ng border, maging focus kayo, tama ang inyong timpla ng katawan ninyo. Lahat ng pwedeng negatibong pwedeng mangyari, dapat wala kayong dala. Yun ay isang bagay na dapat pong malaman at maging alerto kayo, aking mga kababayan. Ako'y naiiyak, napapaluha dahil sobrang sinisisi niya ang sarili niya. Pero ang nangyari ay nangyari na. Hindi na po pwedeng i-reverse ang desisyon noon. Di ba? Kasi unang-una, alam naman po natin na hindi sila dapat magtrabaho. Pero nangyari, wala akong masasabi, pero yun lamang po. Mag-iingat po tayo. Wala pong nagturo, walang nagturo sa kanya. Wala. As in, wala. Talagang, ayun, nangyari na po wala nang sisihan. I just hope